Hideout. Magandang hapon po sa bawat isa. Dumako na po tayo sa pagbabasa ng Biblia sa Jeremiah chapter 48 verse 10. Sa Jeremiah chapter 48 verse 10. Ang sabi dito, sumpain siya na pabaya sa pagtupad sa gawain ni Yahweh. Sumpain siya na ayaw gumamit ng kanyang tabak sa pagpatay. Yan lamang po. Purihin ng Panginoon. Maray ng hapon. Lakas. Pabawas ng konti. Ayan. Sige. Sisay po ang may mga life verse digdi. Life verse. Sisay may life verse. Marami ba? Wala kayong mga life verse? Ha? Mayroon? Magaganda bang life verse nyo? Okay. Yung mga walang life verse at mayroong life verse, I encourage you na gibuhunin dong life verse niong verse ta. Maganda to. Maganda siya. Pwede pa ba open ang Jeremiah chapter 48 verse 10? Gawin mo itong life verse. Gawin nating life verse ito. Ron, pwede ba makalagay ng natin? Diyan sa Biblia, nakalagay, mayroon ba? Diyan sa Bible nyo, Jeremiah chapter 48 verse 10. Okay. Basahin muna natin lahat. Sabi diyan, sumpain siya na pabaya sa pagtupad sa gawain ni Yahweh. Sumpain siya na ayaw gumamit ng kanyang tabak sa pagpapatay. Sino ang gustong maging life verse yan? Tignan yung word na, sumpain siya na pabaya sa pagtupad sa gawain ni Yahweh. Sumpain siya na ayaw gumamit ng kanyang tabak sa pagpapatay. Ngayon, makinig. Dapat ang mata nyo ay nasa akin. Eyes on me. Eyes on me. Kasi pag kumurap kayo, tapos ang mensahe. Okay? So manalangin muna tayo. Panginoon, sa oras pong ito, kami po ay hihingi ng kapangunawaan, pusong bukas sa iyong salita. Nawa ang aral na matututunan namin ngayon ay may sa buhay po namin. Tulungan niyo po kami, O Diyos, na babago ang aspeto ng aming pong paglilingkod. In this lesson, in this topic, in this preaching, Lord, speak unto us. Mangusap ka sa amin, Panginoon. Tingnan niyo rin po ang level ng aming paglilingkod. Kung ito po ay karapat-dapat sa inyo. Pagpalain niyo po ang bawat isa, nawa sa pagtatapos ng aming pong pag-aaral, ang kanilang pakikinig, sila po ay mapagpala ng iyong salita. Ito po ang aking panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay. Ang Book of Jeremiah, sinulat ni Jeremias, itong verse na ito, itong chapter na ito ay patungkol po sa sa judgment sa Moab. Judgment ito doon sa Moab. Ang Moab po na mga Moabites, ito yung mga taong galing kay Lot. Kung maalala nyo, sa ating napag-aralan, nung si Lot ay umalis sa Sodoma at Gomora, kasama niya yung kanyang dalawang anak. Tama? Kasama niya yung kanyang dalawang anak. Nung sila ay nagpupunta doon sa kuweba, mayroong nangyari sa kanila. Tama? Mayroon ba nangyari? Nung gabi, nilasing ng panganay si Lot at sinipingan ang kanyang tatay.
At sa pangalawang gabi naman, sinipingan din ng bunso ang kanyang tatay. Nagkaroon ng mga anak ito at ang naging bunga doon ay isa ang mga Moabites. Mga Moabites. So ito ay immoral, na ito ay makasalanan at mayroong propesiya sa kanilang ibinabibigay ang Diyos sa pamamagitan ni Jeremias na sila ay bigyan ng judgment. At ang gagamitin ng mga tao ay hindi mga Israelites. Okay, tingnan natin sa mapa. Tingnan muna natin sa mapa. Lagay muna natin doon sa isa. Yan. Ito yung Moab. Sa Moab, makita mo yung Israel. So mayroong propesiya na sinabi si Jeremias sa mga taga Moab. Okay, specific sa mga taga Moab. Okay, next. Sa natin. Ang gagamitin ng mga tao para salakayin at husgahan, magkaroon ng judgment, or marami ang gagawin, ibig sabihin, parang pwede silang patayin, sila ay sakupin, ang gagamitin ay yung mga Chaldeans. The Babylonian Empire. Okay? So, yan. Subalit, itong mga Chaldeans na ito ay hindi sumusunod o ayaw sumunod sa utos ng Diyos. Kaya naisabi ng Diyos ng verse na ito, naisabi ni Jeremias, sa pamamagitan ni Jeremias, naisabi ng Diyos, sabi niya, sumpain kayong mga Chaldeans na hindi sumusunod sa pagtupad sa gawain ng Diyos. Sumpain, anong nakalagay natin? Balikan natin yung verse natin. Pakilagay nga ron. Sumpain siya, referring doon sa kanyang tinatawag na mga tao na para gumawa doon. Sumpain siya na pabaya sa pagtupad sa gawain ni Yahweh, sumpain siya na ayaw gumamit ng kanyang tabak sa pagpapatay. So this verse clearly stated that the work of the Lord was not to be done negligently but with the slackness. Mamaya makikita natin yan, pabaya. So this is a general rule. Pag sinabi natin general rule, maybe it was been applicable to them. Ibig sabihin ito is a lesson for, anong tawag nito? Specific na ito ay sa kanila. But makukuha po natin ang prinsipyo ng verse nito sa paglilingkod natin. Makukuha natin sa paglilingkod, which may be applied sa ating trabaho, sa ating serbisyo, sa ating paglilingkod sa Diyos that God has given to us, sa bawat isa sa atin. Failure to do so, kapag na-failed po tayo sa pagtupad sa gawain ng Diyos, ano po ang sabi ng verse? Sumpain. Pwede bang maging verse natin yon? Parang gandang verse, sumpain. Ilagay mo ang pangalan mo doon. Sumpain ka, Rune, kapag pinagpabayaan mo ang gawain ng Diyos. So it could be a personal lessons, It could be a personal message to us. Huwag mong titingnan yung katabi mo, Tingnan mo ang sarili mo ngayon. Tingnan natin yung sarili natin ngayon. Ito ang tanong. Ang ating topic ngayon, huwag maging pabaya sa gawain ng Diyos. Ganda na. Sabi ni Ron kasubanggi, sabi sa muya ng mga preachers, pwede makiuro na itagalog daw ang title. Tinagalog ko man. Sabi ko parang medyo pero okay na yan. Maganda naman, patamang-patama, tama, di ba? Sabi diyan, huwag maging pabaya sa gawain ng Diyos. At ang tanong ito, bakit napapabayaan ang gawain ng Diyos? Di ba? So, specific natin, itong topic na ito is a very practical. Hindi siya very doctrinal. Very practical lang para sa atin. Para po makita natin tayo lang mga naglilingkod. Bakit napapabayaan ang gawain ng Diyos?
tingnan muna natin yung verse. Now, tingnan natin yung verse. Sabi diyan, sumpain siya na pabaya sa pagtupad sa gawain. Diba? Cursed is he who does the work of the Lord with slackness. So mayroon dyan tinatawag na pagpapabaya. Ano? Mayroong pagpabaya, mayroong hindi pagbibigay ng atensyon. So bakit napapabayaan po ang gawain ng Diyos? Sapagkat unang-una, tingnan natin, we give little attention to Lord's work. Or, in other words, parang nilalagay lang natin o ilalagay ko sa isang salita, hindi mo priority ang gawain talaga ng Diyos. Sa Tagalog, sinabi natin dyan, binibigyan lang natin ng kaunting pansin ang gawain ng Panginoon. Pero makinig po kayo, ito po ay insulto sa Diyos. No? Ang pag-abandona o hindi pagbibigay ng priority sa gawain ng Panginoon, hindi po yun para sa aking insulto. Ito ay insulto mismo sa Diyos. Sapagkat ang pinaglilingkuran natin, walang iba kundi ang Panginoon. Para bang sinasabi natin na kapag hindi natin binibigyan ng pansin o hindi natin binibigyan ng atensyon ang gawain ng Panginoon, para bang sinasabi natin ganito, hindi importante sa akin ang Lord's work. Hindi importante sa akin ang ministry. So kapag ang isang bagay hindi importante, kapag hindi importante sa iyo ang isang bagay, hindi ka magbibigay ng panahon. That's right. Kapag ang isang tao hindi mahalaga sa iyo, hindi mo siya papahalagahan. Hindi mo siya bibigyan ng panahon. So the most negligence or the most neglect work in society or the most neglected work in this earth, no other than the Lord's work. Ministry ng Diyos. Alam nyo kung bakit? Kasi sasabihin, ano bang mapapala ko dyan? Para volunteer lang ako, nauubos lamang ang oras kong kakaiba-iba ngaya kay pastor, nauubos-ubos lang ang kayang kong oras, daya akong wala akong nakuha, wala nga ning 20 pesos, wala nga ning 10 pesos. Diba? Yun ang nagiging concept kung bakit parang less ang atensyon natin, hindi natin siya napapriority. Diba? Pero ano sabi sa verse natin? Sumpain ang mga pabaya sa pagtupad sa gawain. Ayaw ko po kayong sumpain. Ayaw ko maranasan nyo ang pagsusumpa. Pero wag nyo namang pabayaan ang gawain ng Panginoon. Sapagkat kapag pinabayaan nyo ang gawain ng Panginoon, ano sabi dyan? Cursed is upon you. Ang sakit ano? Now, cursed is upon us. No? Tingnan natin the word is lack. Pabaya. The word is lack is not using due diligence, care, or dispatch, negligent. Characterized by slowness, sluggishness, or lack of energy. Para bang sa kung sa kaisipan natin, nagmi-minister pero wala sa puso. Nagmi-minister na, napipiritan siya na. Naglilingkod or nag-iba sa mga gawain na para bang napipiritan. No? Yan yung tinatawag natin lack of energy. Moderate in some quality, moderately warm, blowing or flowing or at low speed. Lacking in usual or normal firmness. Kumbaga mahinang-mahina. Makikita nyo po ang mga taong hindi sa puso naglilingkod. Paano po natin makikita ang taong hindi sa puso ang paglilingkod? Madaling mapagod sa ministry. Madaling mapagod sa ministry. Kasi ang taong naglilingkod, may kapaguran sa pisikal pero hindi napapagod. Diba? Napapagod pero nagpapatuloy. Ba? Nagpapatuloy. Lacking in completeness, finish, or perfection. Wala doon. No? Wala yung excellency na tinatawag natin sa ministry. Nagmi-ministry pero parang hindi excellent. Yung parang walang impact na tinatawag. No? Yung parang sabi nga natin, pasaway sana sa ministry. Kasi nga walang impact. No? Hindi nakakakitaan ng totoong pagprioridad
sa gawain ng Panginoon. Kaya tingnan nyo, even ng Panginoon, tingnan natin sa verse na ito. Next slide. Next slide. Sabi diyan, sa Lucas chapter 10 verse 2, sinabi niya sa kanila, napakarami ng aanihin, ngunit kakaunti ang mag-aani. Tingnan nyo ang pagtingin ng Diyos. Nakikita ng Diyos. Sabi niya, napakarami ng aanihin, ngunit kakaunti ang nag-aani. Kukunti ang naggumagalaw. Sa loob ng church, we are 50, 60, more than we are 70. No? Ina-assist ko yung ating membership, malaki na po tayo, 70. No? Pero alam nyo po, the work, malaki ang lawak, malaki ang maabot natin kung ang bawat isa nagbibigay ng full attention sa ministry. Kaya lang, sabi ko nga, less privilege, less priority ay ministry. No? Less priority. Kaya sabi niyan, kakaunti ang mga mag-aani, marami sanang aanihin. Anong laging kaisipan? Andyan naman si pastor. Andyan naman yung mga leaders. Andyan naman yung mga evangelists. Andyan naman sila. Diba? Hindi na ako kailangan doon. No! Every one of us has the responsibility to do the Lord's work. What is Lord's work? Ano ba talaga ang Lord's work na ibig sabihin ng trabaho ng Diyos? Kung ano ang trabaho ni Abraham na pinagawa ng Diyos, trabaho kay Isaac, trabaho ni Apostol Pedro, the same thing na trabaho natin. The same trabaho. Kung ano ang ministry dito sa church, it is a Lord's work. No? It is a Lord's work. Kaya nakakalungkot. Alam niyo po, nalulungkot ako. No? Na yung barabang less privilege ang ministry. Hindi nabibigyan ng priority. Bigyan ko na lang, mamaya papaunawa ko sa inyo mga bagay-bagay na yan. Ano? Na hindi nabibigyan ng priority. Tingnan natin, sabi diyan sa 1 Corinthians, to give you an encouragement naman. Sabi diyan, 1 Corinthians chapter 15 verse 58. Ano sabi? Magpakasipag. Magpakasipag kayo sa gawaing ibinigay sa inyo ng Panginoon. Naalala nyo yung aking topic? Yung last week? Yung take head? Yung kay kanino yon? Yung, nakalimutan ko yung lalaki. Kay Archippus, di ba? Naalala nyo yung kay Archippus? Di ba? Okay, sabi diyan, ang gawain, ang Diyos ang siyang nagbigay. So every time that the Lord has given you a ministry, it is God. Hindi ako yon. No? Pag inayawan mo yan, hindi ako ang inayawan mo, kapatid. Ang Diyos. Diba? Pag hindi mo nagawa, hindi mo tinupad, o hindi mo siya pinor-blown, tinapos, nako, kapatid, mananagot ka, hindi sa akin, sa Diyos. Mananagot tayo sa Diyos. No, mananagot tayo. Sapagkat sabi diyan, kaya nga sabi, magpakasipag kayo sa gawaing ibinigay sa inyo ng Panginoon, dahil alam ninyo na hindi masasayang ang mga paghihirap ninyo para sa Kanya. Alam niyo po, nang sabihin ito ni Pablo, na maging sagana tayo sa gawain sa Panginoon, naisip pa, ako sa tingin ko, naisip niya, yun ang sinabi ni Jeremiah na kapag hindi ako magpakasipag, baka sumpain ako ng Diyos. And that is the reason why, kung bakit din po ako ay nagpapakasipag sa gawain ng Panginoon. Dahil ayaw kong sumpain ako ng Diyos at napapabayaan ko ang ministry ng Panginoon. Kayo po ba'y gusto niyong sumpain kayo ng Diyos? Hindi. But we are under curse kapag pinapabayaan pala natin ay ministry ng Diyos. Diba? Kaya saludo ako. Saludo ako sa mga kapatiran, sa mga Kristiyano na full blast sa pagmi-minister. Yung walang hinihinging kapalit. Yung talagang nagbibigay ng sacrificial. Alam nyo po, sasabihin ko sa inyo, kapag ang isang tao wala ang pagmamahal sa paglilingkod, sasabihin ko sa inyo, hindi yan magbibigay ng extra effort. Ang ibibigay lang niyan, yung extra time niya lang.
pero hindi talaga effort. Let's assess ourselves. Do we give a full attention to the Lord's work? Sa English, napakaganda po ng verse na yan eh. Sa English, 1 Corinthians chapter 15, verse 58. Tingnan natin sa English. Sabi niyan sa English, "Therefore, my dear brothers and sisters, stand firm, let nothing move you." Ano sabi diyan? "Always give yourselves fully to the work of the Lord." Fully, 100%, fully to the work of the Lord. So kapag may pinapagawa sa atin ng Panginoon, huwag mong bibitinin ang Diyos. Ibigay mo ang buong enerhiya mo, ibigay mo ang the best para sa Panginoon. Now, I just want to give you a practical. Alam niyo pa ako nalulungkot. Sabi ko nga kanina sa source ko, nalulungkot ako. The music team, itong music team, preparing music, they sacrifice themselves. They sacrifice themselves para lang ma-prepare ang music. Tama? We as a pastors, pinagpupuyatan po namin ang mensahe para lang mai-prepare namin. But take note, the ministers. Take note the ministers. Opening prayer, closing prayer, reading of the word. Alam nyo po, nakakalungkot ganito. Check and balance tayo. Makinig kayo mga kapatid. Bihira ang humihingi sa akin ng verse sa reading of the word. Binabasa pag Sunday na. Asan ang preparation? Asan yung preparation mo sa puso? Asan yung preparation mo sa pagbabasa? And even in the opening prayer, and even in the closing prayer, diyan lang po natin makikita sa pinakasimpleng mga paraan, sa pinakasimpleng na ministry ng Diyos. Pero yung mga simpleng ministry ng Diyos, alam nyo po, napapabayaan natin. Do I right? Kaya nga ibinigay ko na lang sa mga bata ang reading of the word. Alam niyo kung bakit? Si Louie nagchat pa sa akin, "Pastor, ano po ang Bible verse na babasahon ko? Martes pa lang." Yung mga matatanda, kayang-kaya ko na basahin. Asan ang preparation mo? Prepared ba ang puso mo sa pagbabasa ng salita ng Diyos? Alam niyo po, pag ang mga Hudyo, pag nagbabasa ng salita ng Diyos, they are all prepared. Hindi po sila basta-basta bumubukas ng Biblia. Piniprepare muna ang sarili nila. Ang iba nga nagpa-fasting pa para lang maisabi yung katotohanan. Na even in our prayers, alam nyo, ako ramdam ko ang isang taong nananalangin na walang laman. I mean, ramdam ko ang isang tao na hindi prepared sa pananalangin. Ramdam ko yun. Oo. Mararamdaman naman natin na para bang inisi-isi lang yung pagkikipag-usap sa Diyos, yung pananalangin na, para bang, ikaw naman na makakaramdam di ba? Why? Less priority. Hindi binibigyan ng full attention. No? Hindi binibigyan ng full attention. Pangalawa, bakit napapabayaan? Because we don't show respect to God-given assignment to us. Sa Tagalog, hindi tayo nagpapakita ng paggalang sa ibinigay na atas ng Diyos. Diba? Tingnan natin ang verse natin. Kaya sabi diyan, sumpain siya na pabaya. So in other words, pag pinapabayaan natin ang pagtupad sa gawain ng Panginoon, disrespect natin yan sa Diyos. Tama ho ba ako? Disrespect yan. Now, ganito na lang, ulitin ko, gawin ko sa practical na paraan. Gaano kasimple ang pag-disrespect sa gawain ng Panginoon? Makinig kayo. Or the pag-disrespect sa gawain ng Panginoon or the task na ibinigay sa atin. Una, di pagsipot sa tamang oras. Pasensya na po. Pasensya na po kayo, no? Hindi pagsipot sa tamang oras. Disrespect yun sa Panginoon. Toho ba? Pangalawa, hindi magawang paghandaan ang pagmiministeryo.
Pati pananamit, hindi pinaghahandaan. Di magawang sumunod sa pag-send ng devotion. Very simple like that. Hindi magawang sumunod. Diba? Hindi po tayo nagagawa ng mga ganoon for dahil lang na mayroon tayong yung parabang yun ay parabang requirements. No! It is for yourselves. It is a preparations of your heart. Makinig kayo music team. Kung bakit kayo nire-require na mag-devotion dahil prepare kayo. Mamaya maiintindihan nyo yan. Kung hindi ka prepared, hindi ka pwede. Diba? Pero kapag ikaw ay binigyan, what I mean is, ikaw ngayon ang magiging minister this Sunday, ikaw ang tutugtog, ngayon pa lang, prepare mo na ang sarili mo. Kapag nakita mo ang pangalan mo sa announcement, dapat simulan mo nang i-prepare ang sarili mo. You are in a battle. Nakakalungkot po Alam niyo po, sarupa, ako mapag-observa lang ako. Prayer meeting na lang yan ministers. Prayer meeting ministers na lang. Pag-abot kang prayer meeting, mag-arapudan pa, sisi ang opening prayer, sisi ang closing prayer, sisi ang presider. Naku. Lord, patawarin mo po kami. We're not prepared. We are not prepared. Ano sabi kang verse? Sumpain ang pabaya sa pagtupad sa gawain ng Panginoon. Alam niyo po, ito ba mga simpleng pag-disrespect? Di magawang sundin ang simpleng pinapagawa ng pastor, kadalasan ang iniisip kabigatan ng pagmiministeryo. Kadalasan ang iniisip kabigatan ng pagpunta sa tabon-tabon. Kadalasan ang iniisip kabigatan ng pagpunta sa sursugon. Ano bang pagkakaiba? Dos tabon-tabon are Lord's work, sursugon are Lord's work, Legazpi are Lord's work. Pero ba parang Pastor, pwede tabing sa Legazpi na sana ako ma-minister? Pastor, pwede tabing, dahil na muna ako ma-minister. Hello! Pero alam niyo po, sabi ko nga sa inyo, kung ikukumpara natin ang pagtatrato ng trabaho, ikumpara sa church, dito niyo makikita. Diba? Tingnan niyo Medyo masakit ito sa atin pero realidad Diba? Sa trabaho, kahit may sakit ka, papasok ka. Tama? Kahit masakit ang ulo mo, papasok ka. Why? Sayang, 500 pesos yun. Diba? Mauwara sa incentives ko. Tingnan mo sa church. Kumulog sa nasupayo, sa sentido, matarang pastor, dahil tabi ako makatin, makulog ang payo ko. Ano ang pagkakaiba ng trabaho sa Lord's work? Sa alin ang mas mahalaga? Kaya umabot ang santaon, puro makulog. Alam niyo kung bakit? Alam niyo po kung bakit? Sinasakyan ni Taning. Pigsasakayan ni Taning. Kung ang reasons mo, ang excuses mo, permiyan, balua. Sasabihin ko sa imo, sasakayan yan ni Taning. Ingat po ka mo. Na? Kadalasan kaya, garong pag-iisip ta, dagdag na responsibility ang pag-attend sa gawain, dagdag responsibility ang pag-spend kay oras sa church. No, it is a privilege. It is a privilege. Bakit natin nasasabing pribileyo? Hindi lahat ng tao mayroong ganitong pribileyo. Hindi lahat ng tao nakakapaglingkod sa Diyos. Alam nyo po, may mga handicap tayo, may mga kapatiran tayo, may mga katugangan kita na mas magagaling pa sila mag-serve sa atin. Alala ko si Norbin, yung pingkaw na magaling mag-keyboard. Diba? Nakuha nyo yun? Ang galing, sabi niya. Yung bang desire nila na maglingkod kahit kulang na kulang ang kanilang sarili. But what about us? Kumpletong-kumpleto tayo. Malaki ang magagawa natin sa ministry.
Malaki ang magagawa natin sa ministry. But because dahil nga sa wala tayong respeto sa Diyos, ang nangyayari, pabaya tayo sa gawain ng Panginoon. Nagiging pabaya tayo sa gawain ng Panginoon. Ano mangyayari once napabaya tayo sa gawain ng Panginoon? Pangatlo, yan ang mangyayari. Next, Ron. Ano mangyayari kapag pabaya? We leave unfinished Lord's work. Iniwan nating hindi tapos ang gawain ng Panginoon. Balikan natin ang verse. O yan ang word na pabaya, ibig sabihin, hindi kayang tapusin. Unfinished. Wara sa kaisipan niya na magpursige till the end sa ministry. Wara sa puso, wara sa desire, ang magpadagos sa paglilingkod. Ini pang napapansin ko. For the sake na magpailing lang kay pastor, maiba sa wrong basis. Dahil na mautruhan. Para maipailing lang, nag-iba ako. You cannot fool God. Pasensya mga kapatid, hindi natin maluluko ang Diyos. Niluluko nyo lang ang sarili nyo. Niluluko nyo lang ang sarili nyo. Mas masakit. Alam nyo kung bakit? Ang niluluko nyo ang Diyos. Niluluko natin ang Panginoon. Now, paano natin ginagawa ang unfinished work ng Panginoon? Kapag inabandona mo ang ministry mo. Kapag inabandona mo. You give up your ministry, nag-give up ka. Kapag inabandona mo, unfinished yan. Minsan naran po nindo, maski may mga katugangan na nagpapaaram sa kuya, do I work? Ako once na pick up kita, ako nagtitiwala sa indo. Because I know that you have the capability. Once na ako mag-agad kitabang sa indo sa ministry, that means na gusto ko kamong makaibanan, gusto ko kamong ma-develop. Gusto ko kamong ma-develop. Pero aram po nindo na kamurumundo, Pastor, mapaharam mo na ako. Pastor, pwede tabing iba na. Sa alam niyo po, sa puso ko, sabi ko, Lord, ang pirmi kong prayer, Lord, pwede bang baguhon ang kaisipan kang tugang ko ini na ang paglilingkod sa Panginoon, bako siya ordinaryong paglilingkod. Ang paglilingkod sa Panginoon, patayan yan. Sakripisyo yan. Naalala nyo sina Pablo pag sila ay naglilingkod? Nailing nindo sina Pedro kapag sila naglilingkod? Ibinubuhos nila ang kanilang oras. Pinagbabato sila, kinukulong sila, pero andun pa rin yung aspect nila ng paglilingkod. Kaya, sumpain. I don't want to use that word, pero nasa verse natin yan. Kaya nga, kung ayaw nyong kayo ay masumpa, kung ayaw nyong mapagananan nyo yung bagay na yan, huwag nyong pabayaan o i-abandona ang gawain ng Panginoon. Paano pa natin ginagawa kapag di mo tinatanggap ang atas na para sa atin? Evangelism. Nag-Bible study leaders na tayo. Marami ng mga seminars ang ginawa natin. Hindi natin ginagawa. It is unfinished work of the Lord. That is unfinished work of the Lord. Kapag di mo pinapagamit ang skills mo, ang talents mo, ang resources mo sa Panginoon, naku, unfinished work of the Lord yan. Kanina nga naikwento ko
ihingin ko ang pribilehiyong may kwento ko. Pasalamat ako napalitan multicab. Isipin mo ba naman talagang init? Durog ang puso ko. Kanahilig ko ang music team. Grabe ang init, gutom, pagmata ni amay. Pero sa pasalamat ko, nagbukas ang puso ni Bro Ivan. Sabi niya, Pastor, or si Ate Eden, kasama si Ate Eden, sabi niya, Pastor, pigagamit man siya na kang driver me, ang crosswind, magatod-atod sa kware, kang mga, ano nga po kita? Gamiton mo na lang kaya. Okay lang ang multicab gamiton. Sabi ko, Lord, salamat. At this naili din dahil sakripisyo. Ang taong may puso sa paglilingkod, naiiling ang pangangaipo kang iglesia. Sabi ni Hachi dati, Ma, ipasupply mo na sa ang crosswind. Answer prayer ka na, Hachi. Pinasupply na sa toya. Pero araw dito, pag nagdadara ko kang crosswind sa San Roque, nasusupog ako, natatakot ako. Araw dito ko nata, mataram, pambira, una, tricycle. Suminunod, multicab. Ngunya, nagka-crosswind na. Oo. Garo ang naisip ko. Maray pa ngayon magpastor na sana. Daya araw din na sinublian. At what I is, gusto kong makuha nindo ang puso kang paglilingkod, even to sacrifice our resources for God's glory. For God's glory. Naalala ko, sabi, may saro kitang katugangan. Kung makakuha lang ako auto, gagamiton ko sa Panginoon. Makakuha lang akong motor, gagamiton ko sa Panginoon. All of us have so many resources. No, pero tingnan nyo, saan ninyo ginagamit ang resources ninyo? Saan ba talaga ninyo ginagamit ang resources ninyo? Ako, sabi ko, nung ako ay magsimulang maglingkod sa Panginoon, lahat ng ibibigay mo sa akin, Lord, iaalay ko, igagamitin ko sa ministeryo. Lahat. Kapag di mo pinapagamit ang skills mo, resources mo, talents mo sa Panginoon, iyan ay unfinished. Hindi ka lalago, kapatid, sa paglilingkod. Magiging bulag ka. Magiging bulag tayo sa pangangailangan ng paglilingkod. Magiging bulag tayo sa pangangailangan ng paglilingkod. Ang pagkaalam natin, kapag ang Diyos gumagawa sa atin, inaayos ang buhay niyo, much more na naglilingkod tayo. Amen po ba? Much more na naglilingkod tayo sa Panginoon. The last one. Tingnan natin. Ibalik mo sa verse. Balik natin sa verse. Sabi diyan, okay na yan. Sumpain siya na pabaya sa pagtupad sa gawain ni Yahweh. Sumpain siya na ayaw gumamit ng kanyang tabak sa pagpapatay. Sino ang kausap niya po dito? Ang kausap niya po dito ay mga Chaldeans. Sabi niya, sumpain kayo. Hindi niyo ginagamit ang inyong tabak.
No? Sa pagpapatay, ayoko namang, huwag niyong gamitin ang inyong tabak. That is a metaphorical. Ang ibig sabihin niya, sumpain kayo ng mga Kristiyano na hindi ginagamit ang inyong abilidad. Sumpain kayong mga Kristiyano na hindi ginagamit ang inyong mga resources para sa Panginoon. Ang dami nating tabak. At may isa pa tayong tabak na pinapabayaan na napakahalaga. Tingnan natin yung verse. Next. Lagyan natin. Ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa. Mas matalas kaysa alinmang na nasa magkabilay may talim. Ito'y tumatagos maging sa kaibuturan ng kaluluwa at espiritu ng mga kasukasuan at buto at nakakalam ng mga inisip at binabalak ng tao. Ang ating tabak walang iba kundi ang salita ng Diyos. Next, sabi sa Ephesians, isuot ninyo ang helmet ng kaligtasan at gamitin ang tabak ng Espiritu, which says, walang iba kundi ang salita ng Diyos. Kapatid, sabi ko nga sa inyo, once that you become a Christian, you are in the spiritual battle. Tumuntong ka pa lang sa pintuang yan, makikibaka ka na sa kaaway. Mananalangin ka lang, nagsimula na ang pakikibaka mo. Naitala lang ang pangalan mo sa announcement, makikibaka ka na sa kaaway. Diba sabi ko sa inyo, hindi ko pa ata na-share sa inyo dito. Ang kaaway, gumagawa lang, umahanap lang ng pagkakataon. Makita lang ang pangalan mo sa announcement na ikaw ay kasama sa ministry, sigurado may pag-aataking gagawin. Tawa? Gigibuhan ka mo kidakul-dakol na pagkabisi, gigibuhan ka mo kidakul-dakol na kung ano-ano para dahil lang ka mo makagibo. Para dahil lang ka mo makasunod, para lang dahil nindo mapabayaan nindo ang paglilingkod, mapabayaan nindo ang trabaho kang Panginoon. Kapatid, tabak, mayroon tayong Word of God. Alam niyo po, nakakalungkot sa atin, we have the Bibles, we have the knowledge about God, pero hindi natin ginagamit ito. Nakikipaglaban tayo sa mundong ito na walang dalang tabak. O, tingnan nyo. Kahit nga pagpunta dito sa worship, wala kayong dalang tabak, tama? Sino may dalang tabak? Pagilagay nga. O bumabalik tayo sa dati nating pagkakilala. No? Ang tagal-tagal natin sa dati nating kinagisnan, hindi tayo nagdadala ng Biblia. Si Jesus Christ nagipaglaban sa kanyang temptations, ang gamit, Word of God. Mas magaling ang kaaway sa salita ng Diyos kaysa sa mga Kristiyano. Ang mga Kristiyano walang pakialam sa salita ng Diyos, hindi sinasabuhay ang salita ng Diyos, at hindi pinapamuhay ang salita ng Diyos, kaya nang kita nyo ang buhay, gulong-gulo at talunan. Why? Hindi nakikipaglaban sa spiritual battle. No? Hindi nakikipaglaban sa spiritual battle. Walang tabak na dala. Kapatid, tayo ang nananagumpay. No? Ang paglilingkod sa Diyos, pananagumpayan. Kapag isinasama mo ang sarili mo sa paglilingkod sa Panginoon, nagsiserve ka sa Diyos, ipinapakita mo na ikaw ay nananagumpay. No? And that is the reason why kapag ikaw ay nananagumpay, sabi ko nga kay Bromel, kapag dumaan ka sa pagsubok, tandaan mo, may another na pagsubok. Pero kapag ikaw ay handang-handa, walang pagsubok. Warang puro pagsubok sa tuya kung handa. Amen po ba? Amen. Bakit? Dahil may Diyos tayo. Kung siya may plano, ang Diyos tayo may mas igwang plano. Hindi hahayaan ng Panginoon na masira tayo. Nagiging sira lang ang buhay natin dahil hindi tayo sumusunod sa Kanya. At hindi natin ibinibigay ang ating buhay sa Kanya ng lubusan. Hindi tayo nakikibahagi sa pagkikipagdigma.
Pakinig kayo, hindi tayo nagkikibahagi sa pagkikipagdigma. Ang hindi mo pag-attend sa gawain, hindi ka nakikipagdigma. Ang hindi mo pag-attend ng prayer meeting, hindi ka nakikisama sa pagkikipagdigma. Ang hindi mo pag-attend ng worship, hindi ka nakikisama sa pagdigma. Ang pag-abandona mo ng pagtugtog sa music team, hindi ka nakikisama sa pagkikipagdigma, nadadaig ka ni Satan. Nadadaig tayo. Akala natin, okay lang yon. No! Captured ka na ni Satan. Alam na ni Satan ang kahinaan mo. Kahit talong-talo tayo. No? Doon sa mga nag-aakalang sila'y matatag, maging maingat kayo. Baka kayo ay mabuwal. Mapagbantay, mga kapatid. Dapat perming nakaredy ang tabak. Dapat perming nakaredy ang helmet of salvation. Dapat perming nakaredy ang kasuutang pangdigma. Yun ang sinasabi dyan sa Ephesians chapter 6. Dapat perming kita ready. The helmet of salvation, alam nyo pa kung bakit sinabing helmet of salvation? Kasi minsan ang inaatake kay Sipan. The breastplate of righteousness, kasi minsan tinatama emosyon. Kung bakit minsan pinaparalyze ang ating kamay at ang ating paa para hindi tayo makapunta sa mga taong nangangailangan ng kaligtasan. Be ready always. Sapagkat tayo ay nasa pakikibakan. No? Sa pagpunta lang natin sa mga misyon, sa pagpunta natin sa Bible study, pakikibaka yan. No? Kaya nga, always lagi natin sinasabi, kung hindi man kayo makasama sa pagmimisyon, backupan nyo kami palagi sa pananalangin, sapagkat kami ang frontliner, kayo ang aming prayer warriors. Pero mas maganda, prayer warrior ka na, warriors ka pa. Amen po ba? Lahat po tayo warriors of the Lord. Sunday is battle. Sabi ko nga kanina sa Sorsogon. Araw nindo, saro na ilang na namamatian kang mga Kristiyano pag Domingo. Pang Domingong helang. Pipiruto na pag abot kay alas 12. Alas 12 na, pakatapos pakakahon, pipiruto na yan, makulog na supayo, makulog na sentido, may vertigo na, iguanang, nag-high blood na yan. Mga alas 5, nawawara yan. Alas 5. Nawawara yan, alas 5. Nagluluway-luway yan. Mga alas 3, medyo okay na, alas 5, ayos na, buhat na yan. Diba? Ang apod kayan, pandomingong helang. Wara man digdade. Wara man. Pero minsan ganun. Diba? Bro, haing ka! Nangiturugon ako pa sa store. Ayos niya ko. Siraw mo ng puro pay-pay garo nila. Sige na! Naturog sana. Tapos para pa ko anong kikipabugahan ka kang electric pa na masira mo noon. Diba? Para hindi lang natin makuha. Ang pag-abandona ng iyong post, tama ang sarong security guard? Kapag inabandona mo ang sa imong post, yan ang sarong dalan para masira ang trabaho kang Diyos. Amen po ba? Sana may natutunan kayo at mabago ang espiritu ng inyong paglilingkod. Balikan natin yung verse. Natin. Ron, okay, basahin po natin lahat. Ilagay mo yung pangalan mo dyan sa siya. Dali. Ilagay mo ang pangalan mo ha. Sumpain. Napabaya. Sumpain. Na ayaw gumamit ng kanyang tabak sa pagpamang. God bless po sa indo. Who is our promise keeper? Walang iba kundi ang Diyos. Walang iba kundi ang Diyos. Kailangan sila po muna ay maialay.
sa Diyos. Kailangan matanggap po nila ang blessings ng Diyos. As children go older, marami po ang sa kanila ay nag-e-impluwensya. Kailangan munang Diyos muna ang mag-impluwensya